Napakahirap na talaga matagpuan ang liwanag ni Kristo. Madalas kasi, selfie na ang inatupag natin. Pero si Kristo, kilala ba talaga natin siya? Tayong mga kabataan, ano ang pagkakakilala natin kay Kristo? Siya yung nag-sacrifice ng kanyang buhay para lang mapatawad niya tayo sa ating mga kasalanan. Para sa akin po, pagkakalala ko kay Kristo ay siya ang tagapagligtas natin sa mga kapahamakan. Kaya sa personal kong pagkakakilala sa kanya, siya yung takbuhan ko, daingan ko sa lahat ng mga pinagdadaanan ko sa buhay, at siya rin yung lahat-lahat sa akin. Natatagpuan pa ba natin ang liwanag ni Kristo sa gitna ng dilim na ating nararanasan? Bilang isang kabataan, papaano ba ako magiging instrumento ng tunay na pananampalataya at liwanag ni Kristo? Ako po si Bishop Milo at ang lahat ng ito ay tatalakayin natin dito sa #blessings. #blessings. Our lives are gifts from above. #blessings. You fill our hearts with love. #blessings. Our lives are gifts from above. #blessings. You fill our hearts with love. Joy, peace, patience, these are things that matter. Kindness, goodness, longanimity, mildness, faithfulness, modesty, continence, and chastity. Diyos naming Ama, inihahabilin namin sa iyo ang lahat ng mga kabataang lalaki at babae sa buong mundo, lalong-lalo na ang iyong mga naliligaw ng landas. Kaisa na kanilang mga suliranin, mga naisin, pangarap sa buhay at pag-asa. Lingapin mo sila ng may pagmamahal at gawin silang mga manggagawa para sa kapayapaan at tagapagbuo ng pagmamahal na ang kabihasnan. Tawagin mo sila na tumugon at sumunod kay Jesus na iyong anak. Naway maunawaan nilang magbigay ng buong sarili para sa iyo at sa sangkatauhan. Gawin mo silang magiting, matatag, bigyan ng lakas sa pakikipagtunggali at pagharap sa lahat ng hirap sa buhay. Pakinggan mo kami, Panginoon, sa aming panalangin para sa mga kabataan. Naway samahan sila ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Panginoon at ating ina sa panahon ng tukso, at bahagi na nawa niya kami ng lakas ng loob na ibigan ka, o Panginoong aming Diyos. Tulungan mo nawa na maintindihan namin ang pagtawag na ginawa mo sa amin upang iyong tunay na pag-ibig ay dumaloy sa amin. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan, at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng 3 alagad, sina Moises at Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, "Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ako ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng isang maningning na ulap, at mula rito ay may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya." Ang mga alagad ay natakot ng gayon na lamang nang marinig nila ang tinig, at sila'y napasubasog. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinipo. "Tumindig kayo," sabi niya. "Huwag kayong matakot." At nang tumingin sila, ay wala silang nakita kundi si Jesus. At habang bumababa sila sa bundok,
Iniutos ni Jesus sa kanila, huwag ninyong sasabihin kanino man ang pangitain hanggat hindi muli nabubuhay ang anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ikalawang linggo na po ng Koresma. Ang ebanghelyo po natin ay pamilyar sa ating lahat. Sa totoo lang, ito po ay ating naririnig tuwing ika-6 ng Agosto. Ano ba ang pagdiriwang na iyon? Kapistahan po ng pagbabagong anyo ng Panginoon. At tuwing ikalawang linggo ng Koresma, ang ebanghelyong pong ito ay nasasaad at binibigyang diin para sa ating pagninilay. Bakit kaya? Balikan po natin yung kwento ng ebanghelyo. Si Jesus at 3 sa kanyang disipulo ay naglakbay pataas sa bundok. Alam niyo po, simbolo ng paglalakbay po natin yan ngayong panahon ng Koresma. Pataas ng bundok. Sabi nga nila, pag bundok ito daw po ang kalimitang sa Biblia, pagtatagpo ng Diyos at tao kasi yung bundok daw ang isang mataas na lugar at malapit sa langit. At dahil dyan, doon nagkakaroon ng pakikipagniig, engkwentro sa Diyos. At tunay nga, nung nakarating si Jesus, kasama yung kanyang 3 disipulo, doon sa taas ng bundok, nagbagong anyo si Jesus. Ano ba ang nangyari? Aba, busilak na puti. Di nila mapaniwalaan. Kasi alam nila si Jesus ay katulad lang nila, tao, pero parang nung nagbagong anyo, binigyan ng patikim ng kanyang pagka-Diyos. Kaya nga sabi ng mga apostol, dito na lang tayo. Maganda rito. Huwag na tayong umalis. Masarap pala yung pakiramdam kapag nandun ka at nakikita mo na ang Diyos, parang nandun ka na sa langit, di ba? Yun ang pakiramdam ng mga disipulo. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, sa panahon ng Koresma, ang paglalakbay natin ay paglalakbay patungo sa buhay Diyos. Mayroong hamon na sa paglalakbay natin, makaengkwentro din natin ang Diyos. Ang pagka-Diyos ng Diyos. Bakit kaya? Kasi alam naman natin tayo bilang tao. May karupukan, di ba? Pero pag nakaengkwentro mo ang Diyos at nakita mo, ang sarap pala ng pakiramdam ng purong kabanalan. Gusto mo nang manatili doon sa karanasang iyon. Alam natin kapag tayo ay nakababad sa kamunduhan, merong saya, pero panandalian lamang. Pero pag naranasan mo ang buhay Diyos, hindi lang pang matagalan, pang magpakailanman. Kaya nga mga minamahal na kapatid, sinasabi po sa atin ng Panginoon ngayon, lalo na sa panahong ito ng Koresma, maglakbay tayo patungo sa buhay Diyos. Maranasan din natin yung naranasan ng mga apostol. Kahit patikim, sabi nila, dito na lamang tayo. Siguro sinasabi din nila, dito na lamang tayo sa buhay Diyos. Huwag na tayong bumalik sa makamundong buhay. Huwag na tayong bumalik sa buhay na makasalanan. Yung bang pagbabagong anyo ay para lang kay Jesus? Sa tingin ko, hindi. Ngayong panahon ng Koresma, ang paanyaya ay magbagong anyo din tayo. Dahil gusto rin nating maranasan ang katauhan ni Jesus. Ang katauhang banal, ang katauhang mabuti,
ang katauhang nagkakawang gawa. Ang katauhang ipinapakita ang pagmamahal ng Diyos. Dumating din sa buhay ng mga apostol at nasasaad sa Ebanghelyo na mula sa bundok kailangan silang bumaba. Iba yung paglalakbay pataas. May hinahangad ka. Makaengkwentro ang Diyos. Sa pagbaba, may paghahangad din. Ano yun? Makaengkwentro din ang Diyos. Saan? Sa pakikisalamuhan natin sa ating kapwa. Di ba? Ang Diyos dapat makita natin sa mga taong nakakaengkwentro natin sa araw-araw. Sa ating pamilya, sa ating pamayanan, sa paaralan, kahit sa ating pinagtatrabahuhan. Minsan nagtatanong yung iba, nasaan ang Diyos? Hindi ka na kailangang lumingon-lungon pa kung saan-saan. Baka yung kaharap mo, nandyan na si Jesus. Nandyan na ang Panginoon at pagkakataon para magbagong anyo.